Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo matapos nga ang pandinig at pagpatawag sa mga angkor ng SMNI at nahatulan ho sila na ang kanilang paratang ay isang fake news at nag-violate sa under the law ng kanilang franchise. So ito na po ang kanilang pag-iingay muli sa kanilang TV station. May attorney na po na magsasalita. Pakinggan ho natin. Kasi nga po daw, kini-question ng isang abogado nila kung bakit hindi ginplay ang nasabing video na 59 seconds. At ito, ipiplay daw nila dito mismo sa usapan nila ito. Titingnan natin ho, pakinggan natin kung anong klaseng video ang kanilang ipiplay. Bago po ang lahat, panuorin po muna natin at pakinggan. Kasi nung nakaraang programa, ipinakita ko lang din, nilay down ko ang nakita ko sa internet, yung mga background nitong naturang kongresistang ito. Congressman Suarez. JJ Suarez, yes. Kaya pinakita natin. Ipinakita. During the session, I tried to ask the chairman na dala natin yung CD, yung USB. Pwede ba i-play to para alam natin yung issues na pinag-usapan natin yung 1.8 billion. Yung 1.8 billion. So, dala natin yung USB, i-play sana sa legislative inquiry. Hindi ako pinapansin. Kahit konting pansin, wala. Dala natin yung USB para at least alam ng taong bayan kung totoo ba talaga na may statement about 1.8 billion or it's just a question. Attorney question. So, what would it have looked like if they were really sincere that this was a congressional inquiry on a franchise? How would it have looked like? Kung pinayagang i-play. Yeah. Kung pag i-play kasi natin dyan, para silang mga clown. Parang clown, para silang nakakahiya sa taong bayan na very overacting sila sa mga pagdepensa nila sa amo nila when in fact, wala naman talagang statement. That's why hindi nila piniplay yung USB na yan. Palagi kong sinasabi sa chairman, Mr. Chairman, dala namin yung USB. Pwede i-play dito para alam ng taong bayan ano yung issue. Alam ng taong bayan kung may statement ba about 1.8 billion peso travel fund or it was just a question answerable by yes or no. But unfortunately, ayaw nila akong pansinin kahit dala namin yung USB. I-play natin, But Frank. ang piniplay nila, Dr. Lorraine, yung alleged na picture mo na ikaw na nag-post sa ano yun? Nagaling kay Franz Castro yun. Yeah, so I want to talk about that briefly, no? So, pinakita yung mga post ko sa Twitter. Oh, yes. Tapos, who was that who asked, Eric? It was Franz Castro. Yeah, but who na was that who pinurward niya kay asked? General Acop. Kay Congressman Acop, no? So, parang ganun yung, I want to keep on going back to pagbababa ng kalidad ng Kongreso dahil nandyan ang CPP, NPA, NDF, na kahit ba yung aking Twitter, no? Yung Twitter natin, yung personal natin na social media, kahit yun ipapakita mo sa congressional inquiry, you mean I do not have the right to my own opinion? Attorney, could you tell me what my rights are as a human being? What are my human rights when it comes to my freedom to have my own opinion? In that case, that's why may tinatawag tayong nakikialam na sila sa public opinions, nakikialam na sila sa right natin of the freedom of press and freedom of expression. Hindi yun ang topic, yung post ni Dr. Lorraine sa Twitter, kung sa kanya man yan or hindi. Hindi yun ang topic. Out of topic kayo. Correct. Ang pinag-usapan natin dito about the allegation, may allegation ba? Or may tanong ba about the 1.8 billion travel fund? Dala namin yung USB. Yes. Ayaw i-play. Ayaw nilang i-play. Pero yung alleged Twitter post ni Dr. Lorraine or sino pa yung mga Twitter na yan, pinopost nila.
Pero Attorney alam mo, Ah. yan yung laro ng CPP, NPA, NDF, yan sila Franz Castro. Paulit-ulit nila ginagawa yan. So, what's the message that these pasistas are telling us, are sending us? Our freedom to our right to express ourselves is not going to be allowed. Yes. Diba? So, that's very chilling. Matakot tayo. Yes. And nakakatakot doon because even the legitimate congressmen nakikisama sa kanila. Ma'am, ipi-play natin siguro, ma'am, Yeah. ang 59-second turn ng Yan. ito. Kasi di nila play doon sa, sige. sa Ayaw nila. naturang hearing. Ito yung- I-play natin dito. Yeah. Play Sige. Once again. Mga kababayan, panoorin po natin ang malinaw na video na ito. Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Nako. 1.8 billion pesos For how long? for almost 1 year lang. For the entire, Pagpasok for the entire Congress. Sa kanya lang. Sa His kanya lang? office? Oo, kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka Eric at paki-explain din. At pakitanong kay Secretary Belica. Miss Ina, ito ay break-in information coming Okay. from Congress mismong source. No, Okay. because the 1.1 billion of the DNNR, that's the entire department. Yeah. But you're saying now, Eric, that 1.8 billion is just the office of the speaker for travel? Which is a question posed Yeah. to us by the source from Congress. Yeah, I mean, that needs to be explained. the speaker should explain, no? Yes. He should confirm or deny and then give an explanation. Give an explanation kung Yeah. totoo ito. Kasi sabi niya, baka humigit pa ka Eric, kung i-factor in Secretary Belica, ang current baka umabot ng 2 billion ang gastos sa travel ni Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga entourage. Miss Ina. Turns out to be very accurate pala. Yes. Very Oo. accurate. Kasi ang budget nila 2 billion 66 million. So malinaw po ang pagtatanong ay nanggaling sa source at informante na nirelay namin sa isang public commentary. Philstar, CNN at TV5, hindi po kami news program. Kami po ay public commentary program. At kami po ay may karapatang magtanong at magkomentaryo. Ngayon, Attorney Mark, based on that video, sambayan ng Pilipino, nagkamali ba kami? Hindi. Wala. Kasi may 2 billion, 66 million na dapat ipaliwanag. Correct. Bakit ang ginamit less than 40 million? Ang nirequest mahigit 2 billion. Sa 2024, ang nirequest 1.4 billion. Pero ang kayang ubusin pala, less than 40 million Yun, lang. question. Magtanong kami ngayon, bakit ganon kalaki ang inyong nire-request for travel expenses, Attorney Mark? Batay sa ebidensya na binitbit natin at gusto nating i-play on the floor, nagmalabis ba kami? Bilang abogado, kami ba ay may malice imputed doon? Dahil in-accommodate natin in a public commentary interview ang ganong tanong mula sa informante. Part yun of the freedom of press and freedom of expression. Kasi don't forget, yung funds na pinag-uusapan, hindi naman private funds yun. Correct. It is a public funds, galing yan sa taong bayan na pinagkatiwala sa mga public officials natin yung funds na yan. So, yung tinatawag na media like the SMNI, nagtatanong lang. So, is bawal ba magtanong sa mga public funds? Bawal ba magtanong on all the functions of the government officials on matters of public concern? Kung bawal, tanggalin nyo na ang freedom of press. Tanggalin nyo na ang freedom of expression. Sa loob ng konstitusyon. Oo, tanggalin na. Baguhin na natin ang saligang batas kung ganun man. Dahil nandyan sa saligang batas yan, very clear na kalagay dyan sa ating saligang batas, freedom of press and freedom of expression guaranteed constitutionally by the 1987 Philippine Constitution and well explained sa lahat po ng jurisprudence Supreme Court ng Pilipinas. In fact, we also follow the jurisprudence of the United States about the constitutional right of freedom of press and freedom of expression. Attorney Mark, break in lang. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na po natin at narinig na ho natin ang nasabing kanila-kanilang mga reaction ho. At paulit-ulit nilang sinabi, masama ba ang magtanong? Bawat nila pahayag, ginagamit nila ang masama bang magtanong. Una-una sa sinabi ni Kairek na kinuha pa ang post ni Loren Badoy sa Twitter at yun ang itinapik sa nasabing pandinig. Diba? Kung ano man yung post ni Loren Badoy, kayo na po ang mag-usap-usap. Diba? At ang sabi ni Kairek, masama ba ang magtanong?
At ang sabi ng kanilang abogado na nagsasalita, masama ba ang magtanong? Oh, hindi daw masama ang magtanong. Tama po, hindi ho masama ang magtanong, attorney. Tama po kayo, di ba? Ngayon, tatanong lang ho kami, attorney. About sa sinabi ni Ka Eric na ang sabi niya, ang tanong ay nanggaling sa kanyang informant na dalawa, na ang isa ay hindi niya gaano kakilala at ang isa kilalang kilala niya. Hindi mo ba naitanong, attorney, sa iyong client o kung client po man yan si Ka Eric, hindi mo ba naitanong noong nakareceive ka ba ng informasyon na galing sa informant mo, hindi mo ba talaga binusisi kung ito po ba ay may katotohanan? Di ba? Kasi sabi ni Ka Eric, kaya nila na i-relay sa kanilang pagbo-broadcast. Diba? Hindi mo ba naitanong, attorney, kay Ka Eric na dapat bago nyo po i-aire ang nasabing informasyon o ang tanong na yon, dapat hindi ho muna kayo naglayag o nag-ere sa tanong na yon. Dapat sinigurado nyo din po muna ang nasabing informasyon para walang brulyaso. Diba? Oh. Yun lang ang tanong namin, Ka Eric. Attorney ho, di ba? Kasi abogado ko, alam na alam mo yun, di ba? Kasi, siya na rin ang nag-amin na ang tanong galing sa kanyang informant. Kaso nga lang, hindi siya sigurado kung ang tanong na yun is talagang i-assure ng kanyang informant na totoo. Kung magkagit-gitan, baka mamaya yung informant na yan na hindi niya kakilala, umatras, hindi nga niya kakilala Diba? Malay natin gumawa-gawa lang ho ng kwento yun para siraan si Ka Eric. Di ba pumasok sa isipan nyo yun? Diba? Yun po ang tanong namin, attorney. Diba? Ngayon, kung gusto nyo ho na mag-apela, pwede naman po kayo mag-apela. May malaya naman ho kayo, malaya kayo na magpasa ng inyong counter kung anong i-counterpart nyo laban sa Kongreso, di ba? Malinaw na malinaw ho na ang franchise nyo ay nilabag ng isa nyong angkor dahil fake news ang nasabing 1.8 billion na paratang ni Ka Eric. At doon sa video na sabi ni Ka Eric, o kayo mga kababayan, ano ang masasabi nyo based sa video? Wala nga ho kaming narinig sa sinabi nyong video na i-play Oo. Yung ba yung nakikita namin na tao na habang nagsasalita si Ka Eric ng 1 billion, nandyan din naka-plus sa maliit na screen ang tao? Hindi naman namin narinig yung sinasabi ng tao. Paano kami makapag-comment kung ano ba ang sinasabi ng tao na yun? Di ba? Oo. At yun sa sinasabi nyo dyan, na video na hindi piniplay, isama nyo yan sa appelisyon nyo, di ba? Sa appeal nyo, isama nyo yan. Dalhin yung resibo nyo na yan. Dahil kung talagang totoo yan, may panalo kayo, di ba? O, pwede naman kayo mag-appeal Wala namang problema, di ba? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping knogin, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.